Alam mo ba na mali ang standard investing strategy ng mga Pilipino? Yung tipo nakakita ka lang ng news tapos bibili ka na. Uy, paldo tong Apple, paldo tong Nvidia, bili nga ako ng stock. Tataas ang Bitcoin, bili nga ako. Tignan mo, mawawalan ka lang ng pera. Alam ko madaming kang kilalang ganito. Kung nakarelate ka, that's called timing the market. And this is very wrong. And this is how you lose money when trying to invest. In this video, I'm gonna show you guys kung bakit laging talo to at ano ba ang tamang strategy para sa'yo. I-drawing natin yan. Welcome to the whiteboard and we are back. And today, papakita ko sa inyo kung ano ba itsura ng isang average Pinoy investor. Now, if kung may kilala kayong mga nag-crypto dyan o mga nakilala na nag-stocks, most likely, ganito sila. Ganito yung experience nila. Dito sila nagsimula. Congratulations! Ay, shucks! I'm a stock investor. July 2021. Just for reference, this is the BTC chart, Bitcoin. Now dito, pinapanood lang nila ang chart ng Bitcoin. Tapos, eventually, sabi nila, shucks! Tuloy-tuloy yung pagtaas ng Bitcoin. Dito naman, bumili na sila nung pagpasok ng 2021. Sabi nila, aabot ng $100,000 ang Bitcoin. Tapos pag abot ng 100k, doon ako magbebenta. May problema man, may problema. Nag-dip yung Bitcoin, di nagpanic sila. Nagbenta sila dito. Sabi nila, nako, magsi-zero na yung Bitcoin, wala na ako niyan. Tapos, umangat ulit yung Bitcoin. Bumili ulit sila dito, sabi, aabot na talaga ng 100k, hindi na ako magbebenta ngayon. May problema, bumaba ulit. Nagbenta sila dito, sabi na magsi-zero ang Bitcoin. Tapos, eventually, nakalimutan na nila ang Bitcoin. Mukhang umaarangkada ulit yung Bitcoin. Bili nga ulit ako, dito siya bumili. Tapos sabi, nag-stagnant lang na isang buwan, nagbenta na siya dito, wala nang pupuntahan tong Bitcoin ko. Umangat ulit. Tapos dito bumili na naman siya, lumagpas na ng 100k, bili na ako, abot ng 200k yan. Bumagsak ulit. That's the experience of the average Filipino investor. Ano ang result kung ito yung ginagawa mo? Ang result niyan, nabawasan ka ng 200,000 pesos, nabawasan ka ng 80% dahil tinatry mo i-time yung market kung kailan ba maganda bumili at kailan ba maganda bumenta. Now, that's the mistake that majority of investors do. May article ang CNBC sinasabi, dead investors outperform living investors. Alam mo bakit? Kasi pag patay ka na, wala ka nang magagawa. Hindi mo na mabebenta yung binili mong stocks tsaka binili mong asset. Kaya hindi ka na susceptible sa mga stupid buy and sell mo. What's the solution? The solution is something simple called DCA or dollar cost averaging. Ang concept ng dollar cost average is consistency. Every month or every quarter, kung ano man yung naset mo sa sarili mong discipline, bibili ka regardless kung mataas or kung mababa. So dito bibili ka, dito bibili ka, dito bibili ka, so on and so forth. Hindi mo napapansinin kung ano ba itsura ng stock na yan, kung pataas ba yan o pababa, kasi kung long-term investor ka naman, it doesn't really matter. Tignan mo to, bumili siya dito, pero bumaba yung stock, pero at the end of the day, dahil bumili din siya dito sa mababa, nag-average lang yung price ng stock niya. Dito yung average price ng binili niya. Now look at this may dalawang tao dito, si Nick tsaka si Carson. Si Nick bumili ng $2,000 worth nung January, tapos hindi na siya bumili ulit. Unlike si Carson na every month hinati niya yung $2,000 niya, every month bumili siya ng tig 500. Yung price niya nagfa-fluctuate, di ba, yung stock. So ito, $40 yung una, 42, naging bumaba, 38, 35. So, ang total shares na na-purchase ni Nick is 50 dahil dito sa 40 price per share siya bumili, unlike si Carson na hati-hati. So, yung average is eventually mas mataas pa yung value ng stocks niya kesa kay Nick. Now, this is super duper important since we are Filipinos and iba yung currency natin. So, dalawa yung kailangan natin i-track Both the S&P 500 index, like what I always say with you guys. If hindi nyo alam kung ano yung S&P 500 index, check out nyo yung ibang videos natin. And makikita nyo doon kung ano sa tingin ko yung best investment is for you and for the Filipino. Pero again, I'm not a financial advisor. This is not financial advice. I'm just sharing what I know. And also, meron din tayong foreign exchange which is the USD to Philippine peso. Now, imagine if tinatry mo i-time to, yung mga dips nitong USD to PHP, at saka tinatry mo din i-time tong S&P 500 index dips, never yan mag-a-align, man. Tingnan mo So it doesn't make sense that you try to time kung kailan ka bibili. Kasi ang daming nagko-comment sa akin sa mga videos ko. Samang taas ng US dollar ngayon, samang taas ng S&P 500 ngayon, bibili ba ako? The answer is always yes and stop looking at the price. Again, investing is a discipline and it's not
luck. Hindi yan swerte. Sanay kasi tayo mga Pinoy sa casino sa sugal. Kaya ang ginagawa natin, sinusubukan natin i-timing kung ano ba yung best bang for buck purchase natin. And in the end, dahil dito natakot kang bumili, ang baba naman, ang mangyayari eventually mapapag-iwanan ka. And no one wants na mapag-iwanan sila. And tignan mo, eventually pag mag-dip din to, magko-correct, ang gagawin nyo, bibili kayo dito kasi nafo-FOMO na kayo, tapos eventually babagsak din yan. Kung dito kayo nag-start bumili, tapos every month bumili kayo, di ba? Dito yung naging average nyo. So kahit bumagsak yan, okay ka pa din. Again guys, time in the market beats timing the market. Again, time in the market beats timing the market. Walang investor sa mundo ang kaya i-time lahat yan kasi masyado madaming variables ang nangyayari. Lalo ka na average Filipino person ka lang. Kaya time in the market, bumili ka ng maaga and just let it ride. Now check this out medyo nakakatakot to, especially if hindi ka pa nag-i-invest kasi sinusubukan mo i-time yung market. Kasi if you sell, you risk missing the best days like today. Imagine, dito tayo sa year 2010 magsimula. Pag nagstay ka sa market, 190% yung gains mo. Pero if na-miss mo yung best 10 days sa market kasi naisipan mo magbenta, natatakot ako, 95% lang yung gains mo. Imagine, nangalahati yung gains mo kasi nag-exit ka ng market, nagbenta ka kasi natakot ka. 2020, if na-miss mo yung 10 best days from 18% gain, ang nangyari sa'yo, minus 33%. Nabawasan pa yung portfolio mo kasi nagbenta ka, kasi natatakot ka. Hindi mo kaya i-timing ang market. Ang kailangan mong gawin, maging part ng market. Maging involved ka lang. Huwag mo nang titingnan yung chart. Mag-invest ka lang if long-term investor ka naman and for retirement ka naman. Since historically, these provide good value. At sa nangyayari sa Senate ngayon, may pag-asa ka pa bang umokay ang USD to Philippine peso? Isipin mo lang Now, how do we make it easier for ourselves to start DCA or dollar cost averaging? Here's the solution, madali lang din. Once na binigyan ka ng pera ng employer mo, dediretso yan sa payroll account mo. For example, RCBC. Ito ang gawin mo, i-automate mo lahat para hindi ka maggastos, hindi ka matakot mag-invest. Ang gagawin mo, pagkapasok sa payroll account mo, automatic payment yung Meralco, automatic payment yung bills mo sa rent or sa tubig. Tapos, kaltasin mo, mamalengke ka na, mag-bulk buy ka na sa palengke, sa grocery. Tapos, just like what we've discussed with our previous video sa playlist ng how to invest, kung wala ka pang emergency funds, ipasok mo na dyan sa emergency funds mo. Again, use high interest digital banks like Maribank, GoTime, ganun. You can check out the description. May referral link ako doon, may libre kang 150 doon pagka gumawa ka ng account. O, free money na yan. Tapos, i-automate mo na din. Pasok mo agad sa investment account mo. Again, meron tayong referral link dyan. May free $2 ka nun. Free money again. And then, bumili ka na. Wag ka nang mag-check ng stock. Kasi sinasabi ko sa'yo, matatakot ka lang, magsasayang ka lang ng oras mag-analyze at the end of the day, tatalunin ka pa din ng patay na investor kasi wala silang ginawang The premise is simple. And I'm sorry if medyo gigil yung ano ko dito kasi ang dami kasi nagtatanong, saan bibili ba ako? Saan bibili ka ba ako? Pababa na yan pabagsak na yan O saan pa napapag-iwanan na ako Bata ka pa, mahaba pa yung timeline mo. And especially if beginner investor ka pa lang, stop making things complicated. Masyado kasi kayo madami na napapanood na videos Paralysis by analysis. Tapos ano-ano na iniisip nyo. Just live your life. Gumala ka lang dyan, magtrabaho ka lang dyan. Enjoy mo lang yung buhay mo and let your stocks do its thing. Pero again, hindi ko kayo control. This is just what I think is correct and this is what, and ito din yung mga natututunan ko kapag nag-research ako, nag-aaral ako ng finances. And currently, my investments are up 3-digit percentage-wise. And it works for me and hopefully it works for you too. Then again, ikaw pa din may hawak niyan. That's pretty much it and thank you guys for watching. Now, comment down below, ano ba yung fears mo when it comes to investing and subscribe para hindi ka mamatay na brokey.